Maligayang pagdating sa pagdiriwang ni Miss Maricel. Binabati si Miss Maricel para sa kanyang scholarship sa Manila School of Arts. Marichang, binabati kita. Salamat, tatay. Para sa inyo! Uhaw ka na, no? Uminom ka na. Okay, salamat Gloria. Cheers! Lason na ang tubig na yan. Kung uuminom ka, isang araw lang, maglalaho ang katawan mo. Sa oras na yon, sisunugin ko ang katawan mo. Sa ganon, ang yaman na dapat sa'yo ay mapupunta sa akin. Huwag inumin! Miguel! Takbo! Ang leader ng Black Cobra! Takbo! Maraming pinatay. Walang awa. Ngunit, Bakit siya? Nandito sa pagdiriwang ni Maricel. Miguel. Salamat sa pagpunta sa pagdiriwang ni Maricel. Ngunit, paumanhin po. Tapos na ang selebrasyon. Pwede po kayo bumalik next time. Maricel, buti na lang nandito ako. Hindi mo nainom ang lason. Huwag akong sisihin. Para protektahan ka, ito lang ang magagawa ko. kayo, ginagawa nyo? Ano to? Ginagawa nyo ba? Miguel, ang Santos, walang ginawa na masama sa iyo, di ba? Gustong-gusto kitang panurin. Tuwing sumasayaw ka, parang nawawala ang galit ko. Magpakasal sa akin. Maging asawa ko. Sayaw para sa akin. Ngunit tandaan, para lang sa akin. Hindi pwede may makakita. Mali ka siguro. Hindi ko kilala si Miguel. Tsaka rin ginawa mo sa pamilya ko. Hindi ako mapapakasal sa iyo. Utangina, hindi ko siya napatay. At ngayon, napahiya pa ako pinahiga sa lupa. Kung makita ng iba, ang pangalan ko mawawala. Gloria, bitawan ako. Tatawag ako ng pulis. Arestuhin kayo lahat. Pulis? Sa San Isidro? Sino pa ang makakapigil kay Miguel? Gusto ni Miguel, gagawin niya. Oo nga, Miss Santos. Sumunod ka na lang. Tanggapin ang singsing. Kung hindi, ang iyong mga magulang hindi makakalabas dito. Magpakasal o hindi? Hindi. Kung ikakasal ka, i-reserve ko na ang restaurant. Kung hindi, wala kang choice. Magpakasal. Ikakasal siya. Gloria! Anak, sumunod ka na lang. Wala ba akong patayin dito? Sumilens. Ang buhay ng anak, hindi pwedeng ipagpalit lang sa buhay mo. Hindi pwede! Parang kailangan kong tulungan ka. Ginagawa nyo? Bitawan ako! Bitawan ako! Ginagawa nyo? Bitawan ako! Huwag! Hindi. Ang bala na to ay hindi solido. Kasal o hindi? Kung hindi ka papayag, hindi na ako magkakamali. Kasal? Ako'y papayag. Pakiusap. Huwag nang barilin. Pakiusap. Huwag nang barilin. Magaling! Dahil sa iyo, malapit na kaming mamatay. Kung ganoon, mamatay ka na ngayon. Huwag! Magpakamatay! Huwag! Tatay! Tita Gloria! Tatay! Bakit? Nagpakasal na nga ako sa'yo.
Bakit napatid baril? Siya ang Maka. Kung malaman niya na gusto siyang patayin ng stepmom niya, siguradong masasaktan siya. Linisin ang bangkay. Isama si Miss Santos sa De La Cruz Estate. Opo. Tatay! Bitawan ako! Pinagawa ko ang gown na to para sa'yo. Bakit hindi mo suotin? Mamatay na ako ngayon para hindi ka magtagumpay. Hindi nagawa mo. Bitawan! Pumuhawakan ako! Hindi ko man lang makakasamang kumatay sa magulang ko! Hindi ko kaya! Hindi kailanman! Kung sabihin ko na hindi ako ang pumatay, Hindi ka pumatay! Taong tulad mo, walang puso! Ikaw ay isang walang awa na demonyo! Pinagsisisihan kong walang lakas. Kung hindi, patayin kita para maghiganti! Pinapanood kita at pinoprotektahan. Ang stepmom mo ay gustong saktan ka. Ako ang nagpigil sa kanya. Sa huli, sa puso mo, ako lang naman, walang awa na demonyo. kung ganoon, wala nang dahilan para magsalita pa. Linisin ang sahig. Walang utos ko. Hindi siya makalabas. Opo. Miss Reyes, welcome back. Miguel? Miguel! First day ko ngayong umuwi. Alam ko. Isang taon na ang nakalipas. Para sa pag-aaral, lumipad ako mag-isa. Galit ka. Ngayon, nandito na ako. Huwag ka na magalit, ha? Ang kanyang mga mata, napaka-close kay Maricel. Kahit ang katawan ay magkatulad. Sakto. Ngayon ang bagong gown ni Maricel dumating. Hayaan siyang mag-try nito. Yung gown na dumating ngayon, patry nyo sa kanya. Pati, kung hindi siya komportable sa kanyang kwarto, kung hindi siya komportable, ayusin nyo ang aking kwarto para sa kanya. Si Maricel ay may sakit. Huwag niyong disturbahin siya. Antayin kita. Si Miguel ayaw niyang may humahawak ng kanyang gamit at pumasok sa kanyang kwarto. Ngunit kay Miss Garcia, iba ang trato. Hindi lang kinuha ang kanyang kwarto para sa kanya. Bumili pa siya ng designer gown. Bumili ng gown. Parang sila ay magpapakasal na. Kailangan kong pakisamahan si Miss Reyes. Angie, ang pangalan ni Boss Miguel ay naririnig ko na. Sa kumpanya o gang, kilala siyang malamig. Tama nga, isang lalaki kapag umibig, magbabago lang. Miss Reyes, ang pag-ibig ni Boss Miguel, para lang sa'yo. Pasok po. Halika. Angie, nakita ko, ang cute niya. Bitawan mo ako! Maricel! Miguel! Maricel, bitawan mo ako! Maricel! Ang rosas ay may tinik. Ngunit nasaktan ako. Ang pag-ibig ni Miguel ay ganon din. Isang araw, dadala ko ang aking anak at tatakas sa bilangguan na puno ng rosas. Para sa akin ba ito?
Mahal na mahal ka ni Miguel. Siyempre, para sa'yo. Dalhin ang mga gamit ni Miss Reyes. Angie, nakita ko kanina sa labas. Maraming pulang rosa sa balkonahe. Hindi ba sorpresa ni Miguel para sa'yo? Titingnan ko. Halika! Miss Reyes, ang kwartong iyan ay sagrado sa De La Cruz. Walang sinuman ang pinapayagang pumasok. Para sa inyo ang bawal. Si Angie ay pinakamamahal ni Miguel. Sa tingin ko, takot lang siya na kayo ay pumasok. Masira ang sorpresa ni Miguel. Tama, si Miguel mahal magbigay ng rosas. Halos araw-araw may isa. Sa tingin ko, alam niyang uuwi ako, kaya naghanda siya ng sorpresa. Pasok po, Miss Reyes. Angie, bakit ang gabay ay kamukha mo? 2 taon na akong tagapamahala dito. Walang kamalay-malay na may tao dito. Sino ka? Bakit ka nandito sa bahay ni Miguel? Sino ka? Bakit yan nandito sa bahay ni Miguel? Sa tingin ko, kasi kamukha mo ako, sinadya mong pumasok para lapitan si Miguel. Umalis kayo kung gusto niyo mabuhay. Kung hindi, walang makakalabas. Sino ang kinakatakutan mo? Alam mo ba kung sino siya? Siya si Angela, fiancé ni Miguel. Siya ang future Mrs. De La Cruz. Walang hiya ka magsalita. Ba't hindi mo alam kung gaano kamahal ni Miguel? Noong una, napalay ako ng di sinasadya. Natakot si Miguel na maapektuhan ang sayaw ko. Agad niya akong binilhan ng isang malaking kondo dito. Pinatawag pa niya ang mga doktor para sa akin. Mahal na mahal niya ako. Paano niya ako papatayin dahil lang pumasok ako dito? Kung ayaw niyong maniwala, pero sinasabi ko sa inyo, mas mabuting tawagan niyo kung sino ako. Kung hindi, walang makakalabas. Walang hiya! Patuloy ka pa rin at sisinungaling. Angie, ang sapatos na to, hindi ba yung limited edition na gusto mo? Baka ito ay binili ni Boss Miguel para pagbalik niya, ibigay kay Miss Reyes. Para ibigay kay Miss Reyes. Walang hiya ka! Hindi lang mo sinira ang sorpresa ni Miguel? Pinagnakaw mo pa ang regalo niya! Para yatang, kailangan kitang turuan ng leksyon. Huwag! Ito ay binigay niya noong 3 taon nang nakalipas. Hindi ko ginawa. Ako? 3 taon? Katatawanan. Gusto mong sabihin na mas maaga ka nakilala si Miguel? 2 taon na ako natatrabaho dito. Sinabi mong 3 taon mo nakilala si Miguel. Paano ko hindi nakita kahit minsan? Tama! Sino ang niloloko mo sa mga kasinungalingan mo? Pinatay niya ang lahat ng balita tungkol sa akin. Nakilala ka niya? Nilapitan ka. Para lang maghigante sa pagiging malamig ko sa kanya. Kayong dalawa? Ang meron ng kayo ay mukhang katulad ko. Anong mas maganda sa inyo? May lakas ka pang sabihin na dahil sa'yo siya napakita sa akin? Para yatang gustong-gusto mo ng lalaki. Anong kalokohan ang lumalabas sa bibig mo? Kung ganon, Angie, bakit hindi hanapin siya ng lalaki para maglaro-laro? Okay. Guys! Miss Reyes. Hanapin niyo ang mga pulube sa kalye at dalhin dito. Alagaan niyo siya. Opo. Pinipigilan siya. Huwag! Habang hinihintay, kuhaan siya ng video para malaman niya ang kaparusahan sa pagnanakaw ng lalaki. Huwag! Kasal na ako! Itong ebidensya! Ang aming singsing! Linisin mo. Opo. Miguel, nahanap na. Siyang stepmom ni Miss Santos. 4 na taon na nakalipas, para makautang, pinirmahan niya ang kontrata. Sally, nilinis ko ang Black Cobra Gang para mabawi ko lang ang kontrata. Kung malaman mo, babago ba ang tingin mo sa akin? Miguel, bago namatay, nilabasan niya ang balita. Posibleng ang natitirang Black Cobra Gang ay pupuntahan kayo. Sally, maghanda ng sasakyan. Bumalik sa San Isidro.
Marami akong nakita na gustong yumaman. Ngunit ang magsabing asawa ni Boss Miguel, ikaw lang ang una. Ikaw lang ang una. Ang CEO ng Dela Cruz Holdings na si Miguel, ikinasal? Walang makakaalam sa San Isidro? Walang maniniwala. Pinatay niya ang balita ng kasal. Piniit niya ako. Walang balita, walang makakaalam. Patuloy ka pang nagmamatigas. Kami ni Miguel, kilala kami sa buong San Isidro. Akala mo, maglabas ka lang ng singsing? Magagawa mo akong lokohin? Angie, imbis na gawin natin siyang manicure, gawin natin siyang manicure para maganda sa picture. Okay. Huwag. Gagamitin ko itong para sa manicure mo. Huwag! Huwag! Bitawan mo ako! Ang pangit ng kamay mo. Paano ka na magnakaw? Ah! 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 Ay naku, ang kawawa mo naman. Later, mag-video tayo. Siguradong maganda. May manicure ka na. May manicure ka na. Sadly, parang kulang sa dugo. Angie, narinig ko. Ang paa ay maraming acupuncture points. Gawin natin to. Itapon natin ang tax, tapos massage natin siya. Magandang ideya. Wala namang kwenta itong sapatos. Hindi ko nabusto. Ito ring na lang para sa'yo ang regalo ko. Go! Bring all the tax! Hindi niyo ako pwedeng gawin to. Kung malaman ni Miguel, patay kayong lahat. Let's see. Will Miguel get mad at me for a double? Pin down her legs. Bitawan! Bitawan ako! Nandito na kami! Wow! May ganitong biyaya? May libreng pera. May magandang babae. Tama. Kailangan lang ninyo alagaan siya. Mas malupit, mas maganda. Got it. Got it. Some people like it rough. Huwag. Kung makita ni Miguel ang video ninyo, kayo, patay kayong lahat. Stay back. Stay back. Stay back. Dobe lang to. Huwag lumapit! Kahit patayin, Miguel, hindi ako pagalitan. Huwag kayong lumapit. Baby. My baby. Huwag mo akong galawin. Buntis ako. Si Miguel ito. Kung galawin niyo ako, patay kayong lahat. To, 6 weeks pregnant? To, totoo to. Kung buntis nga siya, ano mayon? Alice! Walang hiya ka. Handa ka rin pala. Walang hiya ka. Gustong lokohin si Miguel. Magpakamatay ka. Angie, masyado nating ginawang mabait. Kailangan natin tanggalin siya. Tama. Hindi natin siya ang mapaglindang na babae makalapit kay Miguel. Dalhin sa poolside. Huwag niya sirain ang bahay na inayos para kay Miguel. Opo. Bitayin na siya. Zilly, wait for me. Hindi ko haya. Saktan ka. Angie, sa villa, may nakita akong ice buckets.
Trending ngayon online yung Ice Bucket Challenge, di ba? Ipakita niya sa atin kung paano gawin yun. Sure. Let's see how long that bastard can last. Huwag ninyong sakta ng anak ko. Siya talaga ang anak ni Miguel. Kung may mangyari sa anak ko, hindi lang kayo, kundi pati pamilya ninyo, mamamatay kayo. Mahilig ka talagang magdrama, no? Ako ang tunay at bumalik na. Kayong palusot, walang halaga na. Jessa, ipalubang camera. Halika! Make sure she looks good. Yes. Balde. Huwag! Anak ko. Pakiayos. Tulungan ninyo ang anak ko. Sally, malapit na ako. Huwag kang magkasakit. Mamatay ka? Ano ang ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Dumating si Miss Reyes at kaibigan niya. Inutusan kaming maghanda ng yelo. Marahil alam niyang babalik kayo, gusto mag-pool party, surprise para sa inyo. Umalis na kayo. Parang wala pa rin pumasok sa Black Cobra Gang. Basta si Sally ay ligtas lang. Kakaiba. Sa weather forecast na yon, walang sinabing thunderstorm. Walang sinabing thunderstorm. Umakyat pa? Kapag bumalik si Miguel at makita niyang ginagawa mo ito, patayin ka niya sa harap mismo. Shut up! Kung hindi tayo magkamukha, wala kang pagkakataong makapasok dito, may tapang ka pang sumigaw. Miss Reyes, si Miguel ay bumalik. Hindi ba 3 araw siya sa business trip? Bakit bumalik agad? Oh, Angie, siguro miss na miss ka niya, kaya bumalik agad. Gusto na makasama ka. Miss Reyes, malapit ng 2nd anniversary niyo ni Boss Miguel. Siguro ay nagmamadali siyang gumalik para sa inyo. Perfect. Ipakita sa kanya kung sino ang future lady of the house. Sally, nandito na ako. May mga bagay na gusto kong linawin. Sally, sa mga taon na ito, Totoo na ako ang may kasalanan. ngunit ang nangyari ay hindi ko intensyon. Pag nakita mo ang dokumentong ito, maintindihan mo na Diba ang tapang mo? Nandito na siya. Di ka makakatakas. Sally! 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 Si Miss Reyes sa pool area may nahuli siyang estranjero. Pinaproseso na... mga natitirang Black Cobra, may lakas ng loob pumasok. Suicide. Ilabas siya. Dispose her. Huwag sirain ang mood ni Miguel. Yes. Sally, huwag kang magkasakit.
Miguel, hindi ka ba sabi hindi makakauwi ngayon? Bakit biglang umuwi? Miguel! Mr. Garcia, bakit mo dinala ang maruming sako dito? Boss Miguel, si Miss Reyes. Nahanap lang po yan na suspect. Para hindi kayo abalahin, para kayo makapagpahinga. Si Miss Reyes ang nag-asikaso mismo. Babe? Opo. Black Cobra Gang, di ba? Puro lalaki lang. Bakit may babae? Hey, Miguel! Malapit na kumain. Ang pangit ng itsura niya. Baka makita mo, mawalan ka ng gana. Tuwing malapit kumain, si Selly sa bintana ng balkonahe, titingin sa mga katulong na naghahanda ng pagkain. Kung makita ni Selly na nakikipag-usap ako, mag-aalala ba siya? Magagalit ba siya? Magaling. Talagang ikaw. Ang pangarap ko. Si Miguel, hinapros ang ulo ko. Sabi pa niya, ako ang pangarap niya. Parang si Angela, mahusay kong binsihin si Miguel. Mamaya, kailangan kong gamitin siya para malapit kay Miguel. Selly, nagsabi ako sa ibang babae, wala kang pakialam, wala man lang tingin, kung ganoon. Miguel, dumawa siya sa harap ng maraming tao ng halik. At malapit pa malapit na malapit, mahal niya talaga ako. Hindi. Kahit malamig si Selly, hindi siya walang reaksyon. Pumunta ba ngayon sa kwarto sa ikalawang palapag? Mayroon. Siya yung babae na walang identidad. Nakita siya sa kwartong yon. Ano? Ano sabi mo? Angela, ang sigid na yan ba? Di ba surprise ni Miguel para sa'yo? Siguro ikinabahan si Miguel na si babaeng yun masira ang surprise niya para sa'yo. Kaya siya nagpanik. Miguel, huwag kang mag-alala. Sa loob, lahat ay maayos. Oh, Miguel. Yung babeng walang kwenta. Gustong pumasok at sirain. Buti na lang si Angela. Agad na pinigilan, kaya walang nasira. Ang mga rosas ay namumulaklak. Walang duda. Pinangalagaan ni Maricel. Dapat ay walang nangyari sa kanya. Oh, Boss Miguel! Yung babaeng yun, may ipinakita pang singsing. Ang sabi niya, ikaw na raw ang asawa niya. Buti na lang si Miss Reyes. Hindi kami nalinlang. Singsing? Ano itsura? Parang isang rosas. Isang diamond ring. Maricel, ito ay espesyal na ginawa para sa'yo. Ang paborito mong hugis rosas. Isa lang sa buong mundo. Yung singsing. Isa lang sa mundo. Hindi pwedeng nasa ibang babae. Sabi niyo, sino ba talaga siya? Ang babae niyan, suspekyosong suot. Tsaka yung singsing, hindi tanado sa kanya yan. Baka nahanap lang niya yan. Nahanap lang? Baka galit si Maricel sa hindi ko pagpapaalam sa pag-alis ko sa San Isidro. Kaya galit na galit siya at itinapon niya ulit. Opo, Boss Miguel. Ang pangit ng damit niya. Yung singsing niya, alam niya siguro. Para sa mapapangasawa. Nyo yan. Kaya nagnakaw ng singsing. Gamitin ito para manlin lang tayo. Yung singsing ay para talaga sa mapapangasawa. Miguel, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan. Ang taong hindi kilala, pumasok sa De La Cruz. Ipapakuha ko sa iyo ang singsing. No. Yes. Huwag kang mag-alala.
Mahal na mahal ni Sally. Mahal na mahal ni Sally. Mahal na mahal ni Sally ang kanyang mga paa. Hindi niya hahayaan masugatan ng ganito. Parang ang babaeng ito, totoong nagtago-tago. Di ko akalain para makapasok sa De La Cruz, kumuha pa sila ng babae. Itapon niyong bangkay! Itapon niyong bangkay sa Crocodile Pit! Ang may gawa sa akin, walang buhay na makakalabas. Maraming buhaya sa Crocodile Pit. Ilang araw lang nilabas ang tubig doon. Ngayon, gutom at uhaw sila. Itapon nyo, walang buhay na makakalabas. Parang mahal na mahal ni Miguel, si Miss Reyes. Ginamit niya ang ganitong brutal na paraan sa intruder na ito. Hindi niyo narinig? Agad yung ilagay ang babaeng ito sa sako at itapon sa Crocodile Pit! Opo! Linisin ang pool. Ayaw kong makita ang dugo. Opo. Ayaw ni Sally ng amoy dugo. Huwag niyang maamoy. Miguel? Naghintay ako ng matagal. Samahan mo ako sa dinner, please? Baka si Sally ay may sakit kaya hindi lumalabas. Walang time. Miguel, galit ka pa ba sa akin? Dahil umalis ako, walang paalam. Hindi ako galit. Ikaw talaga, matigas ang ulo. Pinakulong mo ang babaeng yon sa kwarto at hindi mo siya inalis. Dahil ba, kamukha niya ako. Ano sabi mo? Sino kamukha mo? Sino ang kamukha mo? Yung babae sa loob. Miguel. Miguel, takbo! Sabi mo? Saan napunta ang tao dito? Yung dugo sa salig? Ano nangyari? Di ko alam. Walang ibang tao. Ang nakita ko lang, yung babae na pumasok. Yung iba, wala akong nakita. Yung sapatos ni Maricel. Sabi mo? Saan ang may-ari ng sapatos na to? Yung sapatos na to, hindi ba sa babaeng yon? Ano sabi mo? Di ba sabi mo di mo nakita ang babae? Sabi mo totoo! Ikaw, nagsasabi ako ng totoo. Yung sapatos na to ay sa babaeng pumasok lang dito. Paano naging siya ang bangkay na yon? Ano to? Ginamit ko to para parusahan siya. Para parusahan siya. Totoo ngang sapatos ni Maricel to. Ang paa ni Maricel ay nasugatan ng mga to. Siya nga si Maricel. Miguel! What's wrong? Kung hindi lang sa mukha mo, gusto kitang pira-pirasuhin. Miguel! Miguel!
Alam mo bang magsigarilyo? Itigil nyo! Miguel, ang mga buhaya matagal ng gutom. Kung bababa ka, mapupulbos ka. Si Miguel, mabilis na nagligtas sa babaeng yan. Totoo ba ang sinabi ng babaeng yan? Buhaya sa baba! Buhaya sa baba! Kamatayan yan! Bitawan mo ako! Paputok! Iligtas siya! Sally! 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 Don't die! Don't leave me alone! Anong nangyayari? Tingnan mo ang sitwasyon. Sumagot ka! Parang nagkaroon siya ng miscarriage. Miscarriage? Sally, bakit di mo sinabi na buntis ka? Bakit? Sally, huwag mong iwan ako. Sally. Miguel, huwag kang maloko ng babaeng yan. Ang nasa tiyan niya ay anak ng iba. Siguro ay gusto niya gamitin ng bata para ikasal sa'yo. Miguel! Miguel! Kayong dalawa ang may gawa nito. Ikaw, akala ko, habang wala ako, halalapit siya sa iyo. Tsaka, Miguel, ang pag-ibig mo sa kanya ay galing sa akin, di ba? Siya lang ay kapalit lang. Ipapapatay kita na yon para samahan si Sally at ang anak natin! Boss Miguel, huwag po! Mahigpit ang seguridad sa San Isidro. Kung papatayin mo siya, bibigyan mo ng pagkakataon ang Black Cobra na tanggarin kayo. Ang lahat ng ginawa natin ay mapupunta sa wala. Tawagin ang doktor. Opo. Walang magsalita. Miguel, papatayin mo ako dahil lang sa kapalit? Angie, ang weird ni Miguel na yun. Diba? Galit ba siya kasi bigla kang umalis dati? Isipin mo, siya,
Pinagandaan niya ang gown mo. Pinaayos pa ang kwarto. Umuwi pa ng maaga. Yung ginawa niya kanina, para lang paiyak ka. Oh, ganun lang talaga. Ang daming pansin ni Miguel sa kanya. Kahit para lang akong inisitin, sobra na ang pag-arte niya. Miguel, alam ko, galit ka pa sa akin. But this woman is just a replacement. She's dead, so be it. You don't have to be sad. Palit lang naman siya. Patay na. Walang dahilan para malungkot. Miguel, paano mo kaya akseptan si Angela para sa isang palit? Siya ay nag-aalala na maloko ka ng babaeng yan. Opo, Miguel. Hindi po pwede dahil umalis si Miss Reyes na ilagay ang pag-ibig sa isang palit. Kayong tatlo, sana ay maging maayos si Maricel. Kung may mangyari man kay Maricel, walang problema sa bawat isa sa inyo. Magbubutas ako. Akala ko, kung pipilitin kang manatili sa tabi ko, hindi ka mapapahamak. Walang magdaring saktan ka. Akala ko, ako, ang dahilan ng sakit mo. Boss Miguel, Miss Santos, wala na siyang hangarin mabuhay. Ang bata, wala na rin. Kayo? Ginagawa nyo? Ano to? Magpakasal ka sa akin. Maging asawa ko. Sayaw para sa akin. Walang utos ko. Huwag kang lumabas. Opo! Akala ko ito ang paraan protektahan ka. Sa halip, dahil sa akin, halos mamatay ka. Ilabas ang bangkay. Itapon sa crocodile pit. Ang lumapit sa akin, walang buhay na makalabas. Boss Miguel, sorry for your loss. She's just a replacement. The child she's carrying is just a bastard. Miguel, if you want a child, I can have one for you. Ang aking anak, mas magaling sa anak ng babaeng yan. Miguel. Umalis ka! Ang lakas ninyong! Ang lakas ninyong! Gawin ito sa babaeng pinakamamahal ko! Hindi nang sinira ang kanyang paa, pati ang aming anak! Miguel, ako... Sumunod lang ako kay Angela. Akala ko ang babaeng ito ay talagang kapalit lang. Kaya sumama ako kay Angela para saktan siya. Hindi ko talaga alam, Miguel. Hindi totoo! Sunugin ang daliri niya!
Hanapin ang pulubi para insultuhin siya. Basagin ang balde ng yelo sa kanya. Si Jessa ang nagutos nito. Sa una, hindi ko balak gawin yon. Nakita ko lang ang babaeng di kilala na nasa bahay. Takot ako para sa'yo, Miguel. Ginawa ko lahat ng ito para sa'yo. Call the man. Ang sakit na naranasan ni Sally, ibabalik ko sa kanila ng daang beses. Opo. Huwag naman! Miguel, ako ang pinakamamahal ka. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Huwag ganyan sa akin. Miguel, walang alam ako sa lahat, Miguel. Pakiusap, patawaran mo ako. Miguel, totoo, walang alam ako sa lahat. Sally. Hintayin mo akong magiganti at sasamahan na kita. Miguel, hindi na ako magkakasala. Huwag mo akong saktan, please. Miguel, walang kasalanan ako. Ikaw at si Angela lang ang may gulo. Ako, walang kasalanan ako. Miguel, bigyan mo ako ng buhay. Para sa De La Cruz, 3 taon ako naglingkod. Ngayon lang ako, sununod kay Miss Reyes. Ang lahat ng ginawa ko ay dahil pinilit ako. Miguel. Kung hindi ninyo ako pinag-initan at pinilit akong saktan siya, hindi ko siya sasaktan. Gusto ninyong iwasan ang responsibilidad? Ha? Impossible! Miguel, hindi mo dapat kalimutan ang pag-ibig natin dahil sa kanyang kapalit. Siya lang naman ay isang mahusay mang-akyat na mang-aagaw. Siraan ang kanilang mga binti. Opo! Hagla! Miguel! Patawarin mo ako! Miguel! Miguel! Huwag, Miguel. Pakiusap. Miguel, patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Huwag, Miguel! Sumunod lang ako sa utos ng iba. Hindi ko intensyon saktan si Miss Santos. Kamatayan ni Miss Santos at pagkalaglag ay utos ni Miss Reyes at ng kanyang kaibigan. Miguel, nag-stand ako kay Angela. Ang mga plano, si Angela lang pumayag. Siya lang nag-utos. Siya ka namin ginawa. Hindi ganyan. Hindi ganyan, Miguel. Inakawan ako. Akala ko yung babae ay intruder lang. Hindi ko alam. Akala ko ikaw din. Tanging tayo lang. Walang iba. Totoo ba? Miguel, hindi mo na ako mahal? Pakinggan mo, hindi kita minahal. Pinabayaan kitang dito at makatira sa kwarto ko dahil kamukha mo si Sally. Ikaw, ang kapalit niya. Patuloy. Opo. Huwag! Bigyan niyo po ako ng buhay! Walang sala ako, Miguel! 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 Isipin mo na! 2 taon na tayo! Patawarin mo ako! Nilagay silang lahat sa crocodile pit. Opo! Miguel! Sally, naalala mo pa ba? 3 taon na ang nakalipas nang pumunta ako sa iyong solo dance recital at nag-astanggago. Sinabi ko na gusto kitang maging asawa. Noong panahong yon, sinabi mong hindi mo ako kilala. Ngunit 10 taon ang nakalipas, nakita na kita. Huwag tumakbo!
Sa panahong iyon, ako ay nahulog sa'yo. Nahulog sa'yo. Kaya nang malaman ko na ginamit ka ng stepmom bilang pusta at ibinenta sa Black Cobra Gang, ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Ngunit hindi ko akalain na ako mismo ang pumatay sa iyo. Boss Miguel, ang 3 tao ay napatay na. May isang bagay na gusto kong kumpirmahin sa iyo. Boss Miguel, sa funeral home, sa listahan, may pangalan nyo. Parang mali lang siguro. Pero sabi nila, ikaw mismo ang naglagay ng pangalan. Boss Miguel, bakit nyo ginawa to? Ang ginawa nyo para kay Miss Santos, sapat na. Si Riang na ipapatuloy sa akin na mabuhay. Dahil wala na siya. Wala na akong dahilan para mabuhay. Ang pinakamalaking hangarin ko ay makasama ang aking minamahal sa libingan. Sana maintindihan mo ako at igalang ang aking desisyon. Ramon, ikaw ay sumama sa akin ng 15 taon. Ang balita ng aking pagsunog, pagkumalat, magkakagulo. Kaya, kailangan ko ng taong makapamahala ng kumpanya at ng gang. Ang taong ikaw. Opo, Boss Miguel. Boss Miguel, may problema! Pupunta na po ako linisin ang kwarto ni Miss Santos. Ngunit nang makita ko, ang bangkay ni Miss Santos, Hindi. Nawala! Ano? Nawala si Selly? Sabi mo, may nagtago kay Selly, di ba? Paano naman mawawala ang bangkay? Boss Miguel, wala talaga akong nakita. Nang pumasok ako, wala na siya. Boss Miguel, baka hindi namatay si Miss Santos at nagsamantala para tumakas. Selly, kung hindi ka namatay, bakit hindi mo ako kausapin? Limang taon na talaga. Selly, buhay ka pa ba? Kung buhay ka pa, bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataong hanapin ka? Boss Miguel, sa Westville, sa isang baryo, may balita tungkol kay Miss Santos. Sabi na iba, may nakita silang kamukha ni Miss Santos. Totoo? Sigurado ka? Sigurado. Pinagtanong-tanong namin sa baryong iyon at may nagsabi. Yung kamukha ni Miss Santos, 5 taon na ang nakalipas. Biglang dumating sa baryo. Agad nating puntahan. Kailangan kong ibalik si Selly sa tabi ko. Itama ang lahat ng aking pagkakamali. Alis. Opo.
Miguel de la Cruz. 5 taon na ang nakalipas, itinapon mo ako sa crocodile pit. Pinunit ang balat ko at pinahirapan ako. Abangan nyo. Patutunayan ko na ang De La Cruz family ay magwawasak ng tuluyan. Anong problema mo, babae? Naharang mo ako. Malapit na akong matumba. Magbayad ka. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang hindi maingat. Nalagyan ako ng sugat. Gusto mong umalis? Bitiwan mo ako! Magbayad ka ngayon. Hindi pa patuloy mo to, tatawag ako ng pulis. Magbayad. Bitiwan mo ako! Miss Santos, matagal na nating hindi nakita. Sa wakas, nakita na kita. Umuwi na tayo. Haray! Siyang may kasalanan! Naharang niya ako! Nasugatan ako! Kung hindi kayo magbabayad, walang makakalabas dito! Sino ang ito? Mali ang iyong pagkakakilala. Hindi ako si Maricel. May pamilya na ako. Tsaka ngayon, ang pagkakamali mo ng tao ay nakakainis para sa akin. Tsaka, siya ang may kasalanan. Siya ang gumangga sa akin. Bakit ako magbabayad? Ikaw nga, Selly. Palagi kang ganyan, matapang at matatag. Mali-mali man ako, hindi kita malilimutan. Kung wala ng problema, una na ako. Inay, nasugatan ka. Siya ang aming anak. Siya ang aming anak. Sinabi ko na, sir. Malaking pagkakamali. Hindi ako si Selly. Hindi rin siya ang anak mo. Selly, siya ba talaga ang aming anak? Ina! Sino po siya? Uulitin ko. Hindi ako si Selly. Maling tao ka. Magpakabait ka. Selly, huwag ganyan. Alam kong galit ka pa. Umuwi na tayo. 5 taon na, ang mayaman may relasyon sa babae nito. May relasyon sa babae nito. Huwag palampasin ang pagkakataon. Huwag kayong magkakala na walang pananagutan. Walang pera, walang makakalis. Huwag mo saktan ang nanay ko! Walang bayad. Hindi ako aalis! Umalis ka! Hindi ako aalis! Bigyan mo ko! Umalis ka! Bigyan mo siya! Umalis siya! Umalis siya! Umalis! Kung anak ko talaga siya, pag kumalat ang balita, agad silang mapapahamak sa mas malaking panganib. Black Cobra at ibang gang tatawag ng tauhan, patayin si Maricel at anak natin. Umuwi na tayo. Tatay, umuwi na kami. Anak! Hi, Tatay! Tatay? Miguel, alam ko na hindi ka basta-basta bibitaw. Kaya ipapaparinig kita ang anak natin. Tawagin siyang tatay. Gusto kong ipaalam na kahit wala ka, ayos lang ako. Boss Miguel, nasa labas ako ng baryo. May nakita ako mga suspect. Parang mga natitirang Black Cobra. Agad yun na po rin si Miss Santos at Little Miss. Baka madami lahat ng taga-baryo. Kung ngayon pumasok ako by force at dalhin sila, sisipain ako ni Selly. Ngunit kung hindi ko sila dadalhin, mas mapanganib ang kanilang kalagayan. 3 araw. Bigyan mo ako 3 araw. Sa loob ng 3 araw na to, paprotektahan mo si Selly at ang kaligtasan ng baryo. Ako na bahala. Dalhin sila pabalik. Selly, alam kong ayaw mo akong kilalanin. Ngunit ngayon, kailangan kong gampanan ang papel na ito para mapilitan kang bumalik sa akin. Boss William, these are all the information I've collected from the De La Cruz. Ang mga ito tunay ba? Walang alalahanin. Si Miguel.
Dahil sa babae, ginawang ganito ako. Hindi ko malilimutan ang lahat ng naranasan ko sa Crocodile Pit. Sa aking pagmamasid, si Miguel ay nasa Westville sa isang baryo. Ang kanyang mga tauhan nasa San Isidro pa. Ang dinala niya, maliit na grupo lang. Madaling patayin sila. Boss William, sulitin mo ang pagkakataong ito para tuluyang tanggalin si Miguel. Huwag kang mag-alala. Ako at si Miguel ay may duguang galit. San Isidro ay akin. Hanggang 5 taon na ang nakalipas, biglang dumating si Miguel kasama ang libu-libong tao at sinira ang aking mga base. Pinuksan niya. At ako ay nasugatan. Ang galit na ito, babayaran ko. Sabi mo, mahal na mahal ni Miguel ang babaeng ito. Kailangan ko lang mahuli ang babaeng ito. Si Miguel ay magpapadala na lang. Ipasa ang utos. Magtago sa Westville ngayong gabi. Mahuli ang babaeng ito. Opo. Miguel, ipaparamdam ko sa iyo ang sakit ng mawalan ng mahal. Mark, salamat sa tulong mo ngayon. Nung ako'y walang pag-asa, lumundag ako. Nakita ako ng magulang mo at niligtas ako. Sinikap nilang iligtas ang bata sa tiyan ko. Binigyan pa nila ako at Stella ng tahanan. Walang anuman, Sally. Kung kailangan mo ako, walang hinihining kapalit. Tutulungan kita. Mark, alam ko mabuting tao ka. Mabait ka sa akin at kay Stella. Ngunit ngayon, gusto ko lang alagaan si Stella. Hindi ko gustong magkaroon ng relasyon. Sana maintindihan mo. Naiintindihan ko. Hindi kita pinipilit. Kung gusto mo, nandito lang ako. Salamat. Miguel? Sino ka? Gusto mo ano? Hindi mo ako kilala, di ba? Paano mo nalaman pangalan ko? Sikat si Mr. De La Cruz. Mag-search lang sa internet, alam mo na. Sally, ayaw mo talaga akong kilalanin. Gabi na. Mr. De La Cruz, bakit ka pumunta sa lugar namin? Hindi dahil sa bisikleta kanina. Yung pera, ibinigay mo naman ng kusang loob. Wala akong kinalaman. Ginoong ito. Asawa ko siya. Mag-iingat ka. Umalis ka. Patayin kita. Patayin kita. Hindi. Huwag karitin si Miguel. Totoo ang banta niya. Huwag siyang makasakit kay Mark at sa mga taga rito. Miguel! Demonyo ka! Ilang tao pang papatayin mo para maging masaya ka? Demonyo? Ikaw ay isang dahil sa sariling hangarin, walang pakundangang demonyo. Dati, ganito rin ang sinabi ni Sally. Miguel, sinabi ko na hindi ako si Sally. Maling tao. Hindi. Ikaw ang aking Sally. Sally, alam ko na ang mali. Hindi ko dapat pinilit na manatili ka sa tabi ko. Hindi ko dapat ginawa sa'yo yun. Huwag mo akong ipagwalang bahala. Sa 5 taon, araw-araw akong nasasaktan at nag-aalala. Patawarin mo ako. Pwede ba? Patawarin mo ako. Pwede ba? Narinig ko sinabi ni Mr. De La Cruz. Bagaman, hindi ako ang hinahanap niya. Ngunit sa tingin ko, kung ako ang taong iyon, hinding-hindi rin kita mapapatawad, kahit kaunti man lang. Pinarusahan ko na sila.
sa paraan ko. Kung hindi pa sapat, ako. Mr. De La Cruz, sinabi ko na, hindi ako si Maricel. Pwede ba wag mo na akong guluhin? Paano kung ikaw nga? Kung ikaw si Maricel, pwede mo ba kaming bigyan ng pagkakataong magsimula muli? Kung ako nga, para sa iyong Maricel, ang dapat parusahan, hindi si Angela, Jessa, o si Mr. Garcia, kundi ikaw. Na ikinulong siya ng 3 taon. Kundi ikaw na ikinulong siya ng 3 taon. Totoo pala, ako ang pinakakinasusuplaman niya. Okay? Kung gusto mo, bibigyan kita ng kalayaan. Maricel, huwag kang magpatalo. Huwag mong kalimutan. Siya ang pumatay sa iyong magulang. Huwag mong gustuhin ang isang lalaking parang demonyo. Silly. Okay lang ako. Miguel de la Cruz. Miguel de la Cruz. Originally, I planned to kidnap your woman so you could taste the pain of losing a loved one. But I didn't expect you'd be alone. It's my lucky day. Madaling tapusin ka. Bitayin niyo siya. Ipapakita ko sa kanya ang kaparusahan sa paglaban sa akin. Atake! Miguel, nahanap po na ang ospital ni Stella. Pinakuha ko ang DNA. Siya talaga ang anak mo. Balita ko, si Miss Santos duguan. Maraming doktor ang nagtrabaho sa kanyang operasyon. Nailigtas si Miss Santos at ang bata. Walang kwenta kayong lahat! Ako, hindi ako pwedeng mamatay dito. Selly at Stella, kailangan pa nila ako. Curling man, imposible. Nasa malubang sugat. Labanan ng 10. Ngayon, mamatay ka dito. Selly, Stella. Ang tinawagan mo ay hindi maabot. Mangyaring tawag ulit. Sabi ng kaibigan sa San Isidro, si William ng Black Cobra, dinala ang tauhan dito sa baryo. Hindi sumasagot si Miguel. Baka, hindi. Kailangan kong hanapin si Miss Santos. Siya lang ang may alam kung nasaan si Miguel. Miss Santos! Ano ang ginagawa mo? Miss Santos, pakisabi po nasaan si Miguel. Delikado siya ngayon. Ano? Mister, I think you're mistaken. I don't know any Miguel. Nasa panganib siya. Saan? Walang pakialam sa akin. Kung sabihin ko na, lahat ng nangyari noon ay pagkakamali? Tingnan niyo po ito. Si Miguel hindi kailanman naisakta ng pamilya niyo. Itong... Si stepmom niyo ang gumawa nito para makuha ang lahat ng ari-arian ni Mr. Santos. Ilang beses na nilasliya kayong balak patayin. Kinuha pa ang impormasyon niyo at ni Mr. Santos para ipusta. Pinusta ka sa Black Cobra Gang. Si Miguel, kahit mapahamak, nang ahas at kusob ang lahat ng base ng Black Cobra para mabawi ang mga bagay na sayo. Hindi pwede. Kung si Aunt Lori talaga, bakit hindi niya sinabi? Bakit niya kailangang dalhin ang kasalanan? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit niya kailangang dalhin ang lahat ng kasalanan? Takot lang siya na masaktan ka pag nalaman mo ang totoo. Kaya niya piniri dali ng lahat at itago sa'yo.
Mas gusto niyang magalit ka sa kanya kaysa masaktan ka sa mga nangyari. Mali niya ang paraan niya, pero lahat ng ginawa niya para lang protektahan ka. Para lang protektahan ka. Tama bang sinabi niya? Ang pinakakinasusuklaman ko, ang pinakamamahal ko. Akala ko mahal ako ng pamilya, pero sa likod ng likod, nagplano silang patayin ako. Kahit totoo lahat ng ito, bakit niya pinatay ang tatay ko? Anong kasalanan ng tatay ko? Anong kasalanan ng tatay ko? Sigurado ka ba na si Miguel ang bumaril sa tatay mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Miss Santos, sa bagay na ito, hintayin natin makita si Miguel. Tanungin mo na lang siya. Sabi mo hindi mo siya makontak. Nawawala siya? Opo, naghanap ako sa lahat ng lugar na posibleng puntahan ni Miguel, pero wala siya. Ang alam lang namin, pumunta siya sa'yo. Wala na kami narinig mula sa kanya. Ang pinasabog niya na, Black Cobra, sumunod niyong gabi. Nag-aalala ko. Nilagyan niya ng tracker ang aking telepono. Dapat mahanap ko siya dati. Para makatakas sa kanya, palaging naka-off ang phone ko. Hindi ko akalain na babuksan ko ulit na yon. Nahanap na! Alice. Miguel. Bago mo sagutin lahat, huwag kang mamatay. Nasa loob. Miss Santos, ako na ang magpapalayo sa mga ito. Samantala, pumasok ka sa likod. Ngunit, Huwag mag-alala. Kayang-kaya ko. Kailangan ka ni Boss Miguel. Kailangan mong pumunta. Okay. Mag-ingat ka. Miguel de la Cruz. Di ko akalain may lakas ka din. Malubang sugat, nakasurvive ka pa. Ngunit hanggang dito na lang. Miguel, ngayon, dadalhin kita sa mga magulang mong patay na. Huwag. Huwag. Bakit ka nandito? Wow. Wow. So this is the woman you're protecting. She's pretty. Ako ang target mo. Paalisin mo siya. Huwag! Miguel, di ko akalain na mahal ka ng babaeng to. Mas mabuti. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung paano siya mamatay sa harap mo. Maricel! Miguel! Miguel! Don't worry. Both of you will die here today. No need to fight. Stop! You bastard! Who gave you the right to lie to me? You lied to me for so long, and now you just want to die. Let me tell you, no way. Little girl, you think you can protect him? Today, I'll send you 2 lovebirds straight to hell. Take them down! Kill them all! Ikaw lang, ipagtatanggol siya. Ngayon, pagsasamahan ko kayong dalawa sa impyerno. Sugod! Patayin sila lahat! Miguel! 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 Miss Santos! Miguel! Miguel, hintayin mo lang! Sa susunod, siguradong walang libingan kayong dalawa. Alis! Lamon! Grabe ang sugat niya! Bilisan! Tawagin ang doktor! Malubha ang sugat sa ulo niya. Sa dibdib din siya sinaksak ng maraming beses. Nagumpisa ulit ang lumang sugat. Stable na ang kanyang kondisyon. Pero para magising, kailangan niya lang ng lakas ng loob. Miguel,
Kailangan mong magising. Marami pa akong katanungan na hindi nasagot. Huwag mo kaming iwan, ako at si Stella. Pumasok. Miss Santos, inutusan ko na ang mga tauhan na ilipat si Little Miss sa ligtas na lugar. Wala kang dapat ipag-alala. Miss Santos, si William at ang grupo niya pwede bumalik anumang oras. Para sa iyong kaligtasan, sumama ka na rin kay Little Miss at magtago muna. Hintayin natin matapos ang gulo sa Black Cobra Gang, saka namin kayong sundiin. Hindi ako aalis. Ano? Si William at ang grupo niya babantayan ng Gela Cusvilla. Miss Santos, William is surrounding the villa. Take Miguel and escape now. I'll hold them off. Okay. Oh no! William might be breaking in. Miss Santos, take Miguel and escape through the back. I'll check the front. Ramon, take care. Yes. Miguel! Miss Santos, you can't escape anyway. So why don't you entertain me and my boys? Entertain me and my boys. Have some fun. Or else, I'll blow Miguel's brains out. No! I can't let Miguel get hurt again. I'll count to 3. 3! Stop! Mom, Dad. Mom! Dad! Maricel! Maricel! Mom! Dad! Alam kong buhay ka pa, Robert. Ngunit hindi ko akalain na buhay ka rin, Luz. William, ang pakikipagsabuatan mo kay Gloria ay mayroon na akong lahat na ebidensya. Ang lahat ng perang nakuha mo ay kukunin na. Magpakamatay! Walang takas ka, William. Sa huli, mamamatay din naman. Labanan na lang natin. Miguel! Bakit buhay ka pa? Mag-ingat! Miguel! Ikaw! Bakit hindi ka papatay? Sa kakaunting galing mo, gusto mo akong sugatan? Malayo-malayo pa. Bitbitin sila lahat. Okay ka na ba? Sali, ako. Sumusuka ako. Ikaw talaga. Selly, bakit sugatan ang braso mo? Agad tawagin ng doktor. Gamot kay Selly. Opo. Huwag na. Sugat lang ito. Walang malaking problema. Ang kalusugan mo ang mahalaga. Selly, Miguel, salamat sa inyo. Ma, Pa, ang usapan ninyo kay William, ano ba talaga ang ibig sabihin? Kung buhay pa kayo, bakit hindi ninyo ako hinanap? Pumasok tayo at mag-usap. Ma, Pa, saan kayo pumunta nitong mga taon? Akala ko kayo.
Anak, kami ang may kasalanan. Patawad sa'yo. Pinagdaanan mo ang hirap. Ma, Pa, kung hindi kayo namatay, bakit hindi niyo ako hinanap? O pinuntahan man lang? Anak, mahaba ang kwento. Si Gloria, ang iyong stepmom, nagkakilala kami sa isang okasyon. Sa pamamagitan ko, nalaman niya ang yaman ng Santos. Sa pamamagitan ko, nalaman niya. Para lapitan ng iyong ama, nagkasundo siya sa Black Cobra at ako ay nilinlang. Pinakulong ako sa ilalim ng maraming taon. Hindi ako makalabas. Ma, pinagdaanan mo ang hirap. Pa, sa araw ng party, pinaril ka ni Miguel at bumagsak. Paano nangyari? Sally, si Gloria yun. Gusto kanyang patayin. Nakita ng tatay mo. At siya ang nagtanggol. Simulat sa pool, walang kinalaman si Miguel. Kundi, siya ang nagligtas sa atin. Kung hindi niya kami niligtas, baka kami patay na ngayon. Totoo pala. Mali akala ko kay Miguel. Tulad ng sinabi ng assistant, hindi niya sinaktan ng pamilya ko. Palagi akong may pagtingin sa kanya. Okay na. Wala nang pagdududa. Kayo dalawa, magmahalan kayo. Pupuntahan ko si Stel. Okay. Magiging okay tayo. Sally, when can I see my granddaughter? I miss my sweet granddaughter. Mom, Ramon is picking up Stella. You'll see her soon. Don't worry. Dati, akala ko hindi na tayo magkakasama. At mag-uusap ng tahimik. Hi, Mom! Our Stella has new clothes. Did you thank Uncle Ramon? Hindi po binili ni Uncle Ramon. Binigay po ni Tatay Mark. Ang aking apo, tawagin mo si Lola. Magandang araw, Lola. Simula nang masugatan si Miguel, ninala ko si Stella at tumalis sa Westville. Isang sulat lamang at isang ATM card na may 2 milyon ang iniwan kay Mark. Hindi ko alam kung kumusta na sila. Kumusta ang kalusugan ni na Tito at Tita? Miss Santos, ito po galing kay Mr. Navarro. Nakita ko ang liham at ATM card mo. Sa 5 taon, palagi may papasalamat ang pamilya namin at gusto kang suklian. Ngunit noong nagbabayad ako sa ospital, nalaman ko na sa unang araw ni Boss Miguel sa baryo, pumunta siya sa ospital para bisitahin sila. Binayaran niya ang mga gastusin nila sa ospital. Binigyan din sila ng magandang bahay sa lungsod. Kaya ang ATM card mo, hindi ko natatanggapin. Ngayon, ang mga magulang ko ay unti-unting gumagaling. Hindi mo na kailangang mag-alala para sa kanila. Magpakasaya ka sa buhay mo. Bakit marami kang ginawa? Pero hindi mo sinabi. Bakit hindi ka kumain kasama sila? May katanungan ako.
Gusto ko lang itanong sa'yo. Mr. De La Cruz, pwede kitang ayain sumayaw? Bago ka pumunta sa bahay, nag-imbestiga ka ba kay Mark? Gusto ko lang gamitin ang aking kakayahan para tulungan si Mark. Bad mood ako noon. Natakot ko siya. Siya ang nagligtas sa'yo. Hindi ko dapat ginawa ayon. Idiot.